Good day guys and welcome back to our podcast. So isa na naman pong makabuluhang kwentuhan ng aming hatid sa inyo ngayong araw na to. So for today's topic, it is a very interesting one. Actually dahil isa ito sa nakakalungkot na pangyayari sa ating kasaysayan. May tuturing man ito na pinakamalungkot, pero ito rin yung may isa sa pinakamahalaga at pinakamalaking bahagi sa kasaysayan natin dahil napasiklab nito ang nag-aalab na damdamin ng mga Pilipino para makalaya sa kamay ng Kastila. Actually, for me, isa siyang tragic story pero hindi tragic yung ending niya. Gets nyo? Yes. Like, kasi tignan nyo, malaya na tayo ngayon, malayang nakakagamit ng social media, nakakasali sa mga discourse about politics, and I don't think marireach natin itong point na to kung hindi nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas itong topic natin for today's episode. So, introduce ko na nga ang ating topic, which is yung pagharap ni Rizal sa panganib at yung kanyang kadakilaan. Wow, umpisa pa lang talaga mukhang malalim at malaman na ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya ihandaan niyo yung mga tissue niyo dyan. Also, prepare your minds and your hearts kasi sobrang makaantig talaga tayo sa mga pag-uusapan natin mamaya. Pero ito feeling ko umpisa pa lang, intense agad pag-uusapan natin. Kaya ano pang hinihintay natin? Halina't samahan kaming simulan at balikan ang ating kasaysayan dito lang sa Historizal! Eto guys, question to for everyone Halimbawa na lang nasa ibang bansa kayo, tapos nalaman nyo na may nagbabanta sa buhay nyo sa Pilipinas. Uuwi pa rin ba kayo ng Pilipinas? Siyempre hindi. Hindi. O kasi diba iba-iba yung reaction natin, mixed reactions. Kasi nga, mostly sa atin matatakot Kasi diba, as humans, nature natin is pag may nasisense tayong danger, as much as possible, iiwasan natin talaga yun. Yes, pero nung si Rizal yung nakaranas nun, actually mas pinili niya pa rin umuwi sa Pilipinas kahit na delikado, hindi siya natakot Diba? And that's because gusto niya ngang ituloy yung plano niya na i-meet si General Despujol, and ayon sa mga naririnig ko, winawarn din siya ng mga kaibigan niya na mag-iingat daw kay General kasi daw, shady daw siyang tao and hindi siya mapapagkatiwalaan. Pero sa pagkakaalam ko, umuwi pa rin si Rizal despite na dun sa ginawa ni Despujol kasi may plano siyang gumawa ng kolonya sa Borneo and I think gusto niya mag-agree doon si Despujol. But knowing General Despujol, sa tingin ko hindi siya pumayag sa gusto Yes, ni Rizal. tama ka dyan. Tumutol nga si Despujol. Pero after that, hindi naman sinayang ni Rizal yung pagkakauwi niya sa bansang Pilipinas. Nang-imbita pa nga siya ng mga kaibigan niya para sumali sa samahan na tinatag niya na kung tawagin ay La Liga Filipina. And then later on, ipinush na nga nila yung pagtatag ng La Liga Filipina. And ayon dun sa narinig ko din is, nagkaroon sila ng pagpupulong sa bahay ni Doroteo Ocampo, which is Rizal's once closest friend. So okay, bale ang La Liga Filipina siya yung nagsilbing parang depensa ng mga Pinoy dati against injustices and pang-aabuso ng mga Espanyol. Kumbaga parang siya, may tuturing siyang secret society that time. Yes, totoo yan. At isa pa, yung pinakalayunin talaga ng La Liga Filipina is yung mapagbuklod-buklod yung bawat Pilipino sa buong Pilipinas. Kumbaga, dapat hindi tayo divided. Dapat may isa lang tayong goal. At yung goal na yun, talagang makawala sa kamay ng mga Kastila. Also, dagdag ko lang, Julia, alam ko, isa ring purpose ng La Liga Filipina is yung mabigyan niya ng protection yung mga members niya para if ever na malagay sila sa alanganin, matatakbuhan nila yung kapwa members ng Kilusan. Yes. And even yung pag-improve nga sa sistema ng edukasyon, hinangad din ng Kilusan. Kaya ganoon na lang kagusto ng samahan na maitayo yun. Di ba nga sa sobrang seryoso at eager nila talaga na mapagpatuloy itong La Liga Filipina nag-ano pa sila para may membership fee pa na 10 centavos. Di ba that time, mahal na yung 10 centavos. And yung pondo na yun, yung ginamit nila para mapagpatuloy yung La Liga Filipina. Di ba? Tama. Tama naman. At eto, may baon akong trivia. Alam niyo ba? Hindi pa. Ano? At sa pagpupulong ng La Liga Filipina, dito unang nag-meet si Dr. Jose Rizal at si Andres Bonifacio. Oh, stick naman nun. Imagine. Kaya. Two great leaders in one frame. Yes. True. At they aren't called two great leaders for nothing dahil alam naman nating lahat na talagang malaki yung ambag nila sa kasaysayan natin. Pero di ba yung La Liga Filipina,
Sino nga ba yung mga officers noon that time? Well, si Ambrosio Salvador lang naman ang naging dating presidente noon. And ang kasama nila dito ay yung secretary na si Diodato Arellano and yung treasurer naman ay si Arevalo at ang tumayong piskal ay si Agustin de la Rosa. And alam nyo ba guys na yung La Ligang Filipina unity din ang sigaw. Yung isang tunay na pagkakaisa, which is ito yung aim ng La Liga Filipina, yung grupo nila Rizal. And gaya nga ng sabi ni Julian kanina, ang naging motto ng grupo nila Rizal is yung Unus Instar Omnium, which is yung pagkakaisa ng lahat. So, yun na nga, di ba guys? After natin malaman yung purpose talaga ng pagbuo ng La Liga Filipina, doon pa lang parang mararamdaman mo na yung pagmamahal talaga ni Rizal sa bayan natin that time eh. And yung La Liga Filipina, ito talaga yung naging stepping stone ng mga Pilipino para talagang lumaban sila sa pang-aabuso ng mga Kastila. And ito rin yung nagpasidhi ng nasyonalismo sa kanila. Well, with regards naman to your sentiments, makikita naman natin dito sa susunod na aralin yung tumatak at mga kamanghamanghang na yambag ni Rizal dun sa pagpapalagi niya dun sa dapitan. Kaya pag-usapan naman natin nga, yung sabi mo nga na yung buhay ni Rizal sa Dapitan, Mindanao for almost 4 years din, di ba? Tagal din. Grabehan yun na 4 years ang tagal nun. Pero trivia lang din guys. Kasi sabi ni Rizal, yung dapitan daw, ang ibig sabihin daw nun ay tagpuan. Galing daw yun sa Visayan language na dapit tapos ang ibig sabihin nag-aanyaya. So, nag-aanyaya pala yung meaning Yes. yung root word ng dapitan, no? So, let's find out nga kung maanyaya rin kaya yung feelings natin. Teka, wait. Bago tayo mag-start, bakit mo napunta si Rizal sa dapitan? Ano nga ba ang chika? Ito na kay Chika, guys. So yung reason daw kung bakit ipinatapon sa dapitan si Jose Rizal is first, dahil dun sa 2 novels niya, alam niyo 2 novels niya, El Fili at saka Noli Me Tangere. So alam naman natin kung paano magsulat si Rizal, di ba? Sobrang vocal niya. Talagang nare-reflect doon sa mga works niya yung current na kalagayan ng society or ng Pilipinas. So hindi yun nagustuhan ng mga Kastila kasi syempre nagsusulat siya ng mga articles and ng mga works na kino-call out yung wrongdoings nila. Aside from that, napagbintangan din kasi si Rizal na may kinalaman daw siya dun sa naganap na rebellion against the Spanish government. So, syempre, itong mga Kastila, na-threaten sila. So, yun yung reason kung ba't ipinatapon si Jose Rizal sa dapitan noong Hulyo 1892. I'm curious lang, saan kaya tumira si Rizal nung nasa dapitan pa siya? Alam niyo ba? Ako alam ko yan, nanuluyan si Rizal sa bahay ni Kapitan Ricardo Carcenero. Siya yung pinuno ng politiko-militar noon sa dapitan. Yes, di ba dapat nga, imbis na sa kumbento siya pumunta, doon siya tumuloy kay Kapitan Ricardo. Oo nga, kaya nga rin natuwa si Kapitan Carcenero kasi doon sa pagdating ni Rizal, tapos syempre ang tagal niya doon nanirahan. So parang expected na yung dalawa magiging magkaibigan. At dagdag ko lang ha, based sa nabasa ko na after makapag-settle ni Rizal sa dapitan, nagpagawa naman siya ng sarili niyang bahay. And yung tinatitirikan ng bahay niya is nabili niya. Yung ginamit niyang pambili dun sa lupang yun, napanalunan niya sa Royal Spanish Lottery of the Philippines. Di ba? Napaka-independent talaga. Agree ako dyan, te. Kaya let's commend Rizal kasi kahit na probably noong mga time na yun yung lowest point ng buhay niya, pero nagawa niya pa rin na i-utilize yung talents na meron siya. Napakinabangan niya pa rin. Pero alam niyo ba na sa pamamalagi ni Rizal sa dapitan, may naisulat siyang tula na ang titulo ay Mi Retiro, na ang ibig sabihin ay My Retreat, na inalay niya para sa kanyang ina. At may isa pa siyang sinulat, isa siyang kanta. Ang title naman niya is Himno al Talisay, para naman to daw dun sa mga mamamayan ng Talisay, Zamboanga del Norte. Sa tingin nyo ba, nababagot pa si Rizal nung time na yon? Ako feeling ko hindi. Kasi based sa mga discussion natin ngayon, parang wala talaga sa sistema niya. Kahit gabutil na pagkabagot. Saka isa pa nga sa nabasa ko dun sa pamamalagi niya dun nakapagpatayo pa nga siya ng paaralan. Ito yung munting bahay lang para lang may makapag-aral yung mga bata doon sa dapitan. Of course, si Rizal pa ba, di ba, knowing him, sobrang laki ng pagpapahalaga niya about education. Kaya nga sabi dito sa nabasa ko, ang sabi niya is, para ang isang tao ay mabuhay ng marangal at matutong pangalagaan ng kanyang karapatan, ay nararapat ding pahalagan ang edukasyon. O di ba?
Yes, actually, naging guro pa siya niyan at itinuro ang wika, kasaysayan, matematika, gawaing industrial at marami pang iba. Tama ka dyan. At dun sa 4 na taon na pamamalagi niya sa Dapitan, hindi lang siya natuto ng bagong kaalaman, kundi mas napaunlad niya pa yung kaalaman na meron na siya. Parang yung kaalaman na yun, yung panggagamot, yung mas pinaunlad niya pa. Tapos yung gawaing kalakal, tapos pagsasaka, tapos marami pang iba eh. Alam nyo din ba na si Rizal, meron siyang na-discover na species ng hayop. Ipinangalan ito sa kanya. Yung una is yung Draco Rizali, isa siyang butiking lumilipad. Tapos yung sumunod, Apogonia Rizal, isa naman siyang maliit na uwang. And lastly, yung Rhacophorus Rizali, isa naman siyang di pangkaraniwang palaka. Wait. Ito ba yon? Wow naman, at talagang nakatuklas pa siya ng kakaibang uri ng hayop despite na nakakulong siya dun sa Dapitan, di ba? Kasi imagine kung ako yun, kung ano na lang gagawin ko dun, parang magmumukmuk ako, ganyan. Siyempre nakakulong ka eh. Tapos, wala, grabe, genius talaga. Kahit science, talagang nag-excel siya eh. Pero maiba naman tayo. Pag-usapan naman natin yung buhay pag-ibig ni Rizal. Oo, ako, may trivia na naman ako. Alam nyo ba, di ba si Rizal, kilala natin siya bilang pambansang bayani. Yes. Pero kilala din siya bilang matinik sa mga babae. Lover boy! Oo, hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Dahil sa paglalakbay niya, marami siyang nakilala at nakasalamuha. Yung iba nga, naging kasintahan niya. Pero, ang amazing lang na sa Dapitan niya nakilala yung talagang mapapangasawa niya. Hindi nyo kaya. Sino nga ba tong bumihag sa puso ni Rizal? Siya lang naman ang babaeng piniling pakasalan ng nag-iisang Jose Rizal. Walang iba kundi si Miss Josephine Brackett. May winner na. Nanalo. So, dahil nga nagmamahalan sila ay nagsama bilang mag-asawa at binayayaan ng isang anak. But unfortunately, pagkatapos ng ilang linggo lamang ay namatay din yung kanilang anak. Oh, sakit nun. Tsaka nakakapanghinayang, imagine firstborn child dapat yun din na. Tapos ang balita ko, sabi rin ni Rizal, parang yung anak nila is ipinangalan niya sa tatay niya, which is si Don Francisco. Tapos ipinaalam pa niya yun sa nanay niya. Di ba hindi sila magkasama? Parang nag-send siya ng liham nun kay Doña Chadora back in March 2, 1896, I guess. Nakakalungkot talagang nangyari sa kanilang mag-asawa. Pero gayon pa man, pinunan pa rin ni Rizal ng pagmamahal si Josephine at namuhay silang magkasama. Yun nga, sa pagpapatuloy ng buhay nila sa Dapitan, hindi lang eskwelahan ang napatayo niya, pati nagpatayo rin siya ng klinika para sa mga tao doon na kailangan ng atensyong medikal naman. Pero hindi ba yung time din na yun umuwi yung nanay niya? Kasi alam naman natin na siya rin yung doktor ng nanay niya. And yung nanay niya is may sakit sa mata. So nung time na yun, ginawa niya rin yung pangatlong operasyon sa mata ng nanay niya. Pero sa pagkakaalam ko, habang tinatanggal yung benda ng nanay niya, nagkaroon ng implikasyon yung mata nito. Pero hindi nalaman ni Rizal. Actually, madagdag ko lang doon sa nabanggit niyo. Bukod pa dyan sa pagmatayo niya ng klinika na diniscuss niyo, ang alam ko, nung dumating siya sa Dapitan, wala rin maayos na patubig. Kaya nung dumating siya doon, pinaayos niya pa sarili niya. Yung water source sa Dapitan. Kasi gusto niyang magkaroon ng malinis at maayos na water source yung mga mamamayan ng Dapitan. Okay. Di ba sobrang selfless? Kasi imbes na, parang imagine, nakakulong na siya tapos ang iniisip niya pa rin is yung kapakanan ng nakakarami kaysa yung sa sarili niya. Pati nga rin ang pagnenegosyo ay pinasok rin niya eh. Ay, totoo yan. Kasi back then, kumikita rin siya as mga ngalakal at saka magsasaka. Dumating na nga rin sa punto na parang nakapag-invent siya ng isang makinang dekahoy, nakakagawa raw ng 6,000 tisa kada araw. Ibang mistake. Diba, nakaka-proud lang, tas, that's a blessing for everyone. Yes. Totoo. At talagang hindi lang pang sariling kapakanan yung talagang iniisip niya. Talagang pati yung concern ng ibang tao nilulutas niya. Yes. Well, Rizal nga selfless. So, tumutulong siya or gumagawa siya ng mga bagay na ikabubuti ng mamamayan. Dami niya pala talagang nagawa, no? Like imagine, naging instant architect, doktor, magsasaka, negosyante, zoologist,
O, nagawa niya lahat ng yun in just a span of 4 years. Oo. And that's the reason kaya nga naging makasaysayan ng dapitan dahil sa pamamalagi ni Jose Rizal tsaka yung mga sa dami ng ginawa niya actually. Additional info lang, alam niyo ba na nagkaroon si Rizal ng museo Oh, sa dapitan? At ito yun. Ayun, grabe, di ba? Imagine napatalsik siya, pero sa loob ng 4 years niyang pamamalagi sa dapitan, marami siyang na-discover eh. Like, yung iba't ibang disiplin katulad na lang sa panggagamot, sa pagsasaka, at sa negosyo na rin. Totoo. At hindi lang yan pati yung aspeto ng pag-ibig pinasok niya. Naging lover boy. Masok siya sa lover boy era niya. At talagang nakilala niya dito si Josephine Bracken na talagang nakasama niya naman sa buhay. Yes, unfortunately, yun na nga rin yung una't huli niyang pag-ibig. Ayun But, lang. you know, anyways, matapos natin talakayin yung buhay niya sa dapitan, dumako naman tayo sa susunod na aralin. wait, ito na ata yung part na magsisimula na yung kapahamakang nangyayari sa kanya, di ba? Yap, tama ka. Dito na nga papasok yung pagkasangkot ni Rizal sa kilusang katipunan. Guys, natatandaan pa ba ninyo ang kahulugan nito? Hindi na. Ano ba? Well, Ano nga ba? huwag kayong mag-alala dahil tatalakayan naman natin ito. Well, ano nga ba ang nangyari sa araling ito? Sa pagbabalik natin sa kasaysayan, siguradong tumatak na sa atin yung yung KKK. Oo. Pero pag narinig niyo ba yun, what the first thing that comes to your mind ba? Well, syempre, ang isang Andres Bonifacio. Yes. Exactly. Hindi din yung meaning nun, anong KKK. For sure, di natin malilimutan. Makailang ulit ba mga para sa itong elementary tsaka nung high school. So, ano ba yung meaning niya? Ang katas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan na itinatag noong Hulyo 1892. So, alam niyo yung meaning ng KKK? Ito, alam niyo ba? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Bakit itinatag ang KKK at saka ano yung naging koneksyon ni Rizal dito? Bakit Bakit nga ba? Yes, actually, base dito sa nabasa ko, itinadag daw ni Bonifacio ang katipunan nung kinukutuban na siya nung Pilipinas daw kontra sa Kastila na pigilan ng puwersa ng mananakop sa mga samahan tulad ng La Liga Filipina. Yes, tama. Ayon din dito sa nabasa ko, nabigo rin itong makamit ng kilusang propaganda na pinamumunuan ni na Rizal del Pilar, Hena at iba pang mga at ang kanilang mga layunin. Kaya as a result, sinimulan ni Bonifacio yung lihim na samahang kilusan at militanteng kilusan para sa kasarinlan nating mga bawat Pilipino. Grabe no, nakamamangha talaga yung mga naging bayani at kapwa Pilipino natin noon para lang makamit yung kalayaan na mayroon tayo ngayon. Actually, 4 years nga yung, kumbaga parang 4 years, pinaghandaan ng KKK yung paghihimagsik nila sa Kastila. Tapos, base nga rin dito sa nabasa ko itinatag ito sa tahanan ni Deodato Arellano sa Calle Azcaraga, Tondo, Maynila. Tapos, ito rin yung nahalal na leader sa kanilang samahan that time. And aside from Andres Bonifacio, kasama sa nagtatag nito ay sina Teodoro Plata, Ladislao Diwa, and who else? Ba? Syempre, mawawala ba dyan ang utak ng katipunan? Si Emilio Jacinto. And sa 4 na taon na yun na paghahandaan nila, talagang nagsumikap si Andres. Biruin mo, naghanap siya ng miyembro sa iba't ibang sulok ng probinsya ng Pilipinas. Tama ka dyan, Lawrence. So ngayon, dumako naman tayo dun sa part na sinabi ko kanina kung paano ba na-relate dun si Rizal sa Katipunan. So yung reason daw kasi is nung mismong date, nung pagkakadakip sa kanya at pagpapatapon sa dapitan, nung din mismong gabi na yun, itinatag ang Katipunan. Wala pala. Yes, and after siyang maitatag, nagkaroon ng lihim na pagpupulong sa estero na kung tawagin ay Bitukang Manok noong May 4, 1896. Dito na nila Bonifacio kinonsulta si Rizal na about sa pagpapasya sa himagsikan. At nung June 21 naman, 1896, pinadala ni Andres Bonifacio si Dr. Pio para sa isang mission. And yung mission niya is para ibahagi kay Rizal yung plano nila na paghihimagsik. And dito rin, hiningi nila yung suporta ni Rizal dahil alam naman natin na ma-influensya na sang tao that time. And si Dr. Pio Valenzuela,
Mula siya sa Polo, Bulacan, na mas kilala ngayon as Valenzuela City. Oh, pala yun. And siya yung pinadala as messenger ni na Andres and Rizal. Sa pagbisita niya sa Dapitan, agad niyang sinabi kay Rizal yung plano. Actually, nagsabang pa nga siya ng isang bulag. Bulag talaga siya. Pero nagpapanggap lang siyang manggagamot para hindi masyadong mahalata na nag-uusap sila ng sekreto. So, kasi si Rizal kasi, kilala siya as espesyalista sa mata. Yes, at ito na nga, di ba, yung habang binabanggit yung about sa himagsikan, guess what kung anong reaction niya? Ano yan? Ito nga, base sa sinabi ni Dr. Pio Valenzuela, ang sinabi niya, wag, makakasama sa mga Pilipino. Ganun talaga. Okay. As expected kay Rizal, no? Talagang ayaw niya na may mapapahamak. Gusto niya na yung pag-solve ng mga ganitong problema is sa mapayapang paraan. Ayaw niya ng violence. Yung mapapahamak pa talaga ng mas todo yung mga Pilipino. Dagdag ko lang, no? Sa perspective din kasi ni Rizal, parang noong mga time na yun, wala pa sa hilaw pa tayo, wala pa sa tamang panahon, wala pa tayong funds, wala pa tayong mga yung mga panggamit baril, mga ganon. So, kumbaga, kung magkakasa tayo ng himagsikan, parang sure na tayo yung matatalo kasi apakatagal na panahon ng nag-reign ng mga Kastila dito sa Philippines, tapos babanggain natin para tayong bumabangga sa isang matibay na pader nang wala tayong sapat na depensa. Yes, tama ka dyan. It makes sense, especially inuna niyang isipin talaga yung mga kapakanan ng lahat ng tao. And to continue nga dun sa kwento, nagsuggest naman itong si Dr. Pio Carizal na itakas na sana siya ng mga katipunan mula sa Dapitan, di ba? Bago pa man magsimula yung himagsikan. Grabe talaga yung prinsipyo ni Rizal, no? Idagdag pa natin dyan na hinigayat niya yung mamamayang Pilipino na makalikom ng pondo at sinuggest niya rin na sana daw si Antonio Luna yung maging kalihim ng katipunan in case daw na pumutok yung himagsikan. So, bukod pa rin yan, base dun sa nabasa ko, sinabi rin daw ni Rizal na gusto niya sana pumunta sa Cuba. Una, para manggamot sa mga hukbo. Tapos pangalawa, kasi nung time na yon, colonized din ng mga Kastila yung Cuba. And that time, parang nakakawala na sila, nakakalaban na sila. So, itong si Rizal, na-curious siya. Ano kaya yung mga strategy yung ginagamit nito? Ma-i-apply nga sa Pilipinas. Kaya lang, ayun nga, hindi nga niya inabot. And sa pagkakaalam ko, nung umuwi si Valenzuela, agad-agad siyang umuwi. Rather than magstay siya ng isang buwan, gaya nga nung napagplanuhan nila. And nung makabalik nga si Valenzuela sa Maynila, sabi niya, parang nabigo silang makuha yung suporta ni Rizal doon sa plano nga nila. And alam niyo ba ang sabi ni Bonifacio? Ano yan? Well, sinabi ni Bonifacio na huwag ipaalam kanino man yung hindi pagsang-ayon ni Rizal sa pagsuporta sa himagsikan. At dyan na nga nagtatapos ang Araling 3. So guys, ano yung thoughts nyo? Mas ayos ba ang desisyon ng Katipunan o ni Rizal? Actually, hindi natin pwedeng ma-justify o hindi talaga natin ma-justify kung ano yung mas tamang desisyon dahil unang sa lahat, wala tayo dun sa panahon na yun at hindi tayo unang naka-experience. Pero by the fact na parehas silang pinaglaban kahit sa magkaibang paraan, I guess valid na sabihin natin na parehas na better yung decision nila. Yes, I actually agree with her. Kasi nga, di ba, parang I think din kasi imbes na paghambingin yung magkaibang taktika ng dalawang bayani natin, parang mas okay talaga na i-appreciate na lang natin kung ano yung mga ginawa nila. Kasi at the end of the day, isa lang naman yung bottom line nun Parang ginawa nila yon kasi gusto nilang lumayo yung Pilipinas sa pamamahala ng Espanyol. And then, parehas lang din naman nilang isinaalang-alang yung buhay nila para lang maisakatuparan yung goal na yun. Yes, that's the most important part. So to finish this discussion, I just want to make it clear na hindi sang-ayon si Rizal sa revolusyon. Pero hindi niya naman pinagkanulo yung mga katipunan. So, hindi pinahamak ng isa yung isa. So, mas naniniwala lang siya na kaya nating makamit yung kalayaan gamit yung reforma at ayaw niya lang dumanak yung dugo at mas marami pang mamatay na mamamayan na Pilipino. Grabe rin yung napagdaanan ni Rizal, no? Parang nandito pa lang tayo sa half ng pinag-uusapan natin pero it made me feel different emotions na. Same, pero mas ihanda pa natin yung sarili natin kasi feeling ko this time mas maraming emotions yung mararamdaman natin sa mga susunod na chapter na pagkakwentuhan natin about Rizal's life.
Totoo ka dyan, especially this part. Pero bago yun, matanong ko nga muna kayo guys. Anong mararamdaman nyo if bigla kayong sinampahan ng kaso out of nowhere just because gumawa ka ng mga tula and such with your current situation? Siyempre, Unfair yun, no? And syempre, kung ako sasagot ko personally, una, magtataka ako kasi bakit ako sasampahan kasi wala naman akong ginagawa masama. Pero siguro mas mamumuo yung galit sa akin kasi nga, I'm just voicing out my opinion. Tapos bigla-bigla nila akong sasampahan ng kaso dahil lang ayaw nila nung opinion ko sa pamamalakad nila. Diba? I agree, especially kung wala ka namang ginagawa ng masama or inaagrabyado. It's just not right na kakasuhan ka na lang nila because your opinion is different from theirs. True. Okay. Agree ako sa mga sinabi niya. Ito, isa pa. What if innocent ka and you were proven not guilty? Pero pinipilit nila na may kasalanan ka. At ang worst part nito, yung hahatulan ka ng kamatayan. grabe. Ang gara naman nun, ayaw nilang may tumututo sa abusive na pamamahala nila, which is unfair and hindi makatao at all. This means lang na walang ipin talaga yung batas. And even though sabihin natin na inosente ka, tapos yung kalaban mo ay nasa mataas na pwesto, talo ka talaga. Yes. Talagang nakakagalit yun at nakaka-frustrate. Mapapabuntong hininga ka na lang. Pero si Rizal, wala man lang siyang pinakitang takot at kaduwagan. He still faced everything with dignity and honor. So, eto, sisimulan na natin. Sa kagustuhan nilang mapatunayan na isa si Rizal sa kasapi ng Katipunan, kinuha nila yung ibang mga kasamahan nito. At isa na nga rito si Pasiano. Si Pasiano yung kapatid niya, di ba? Wait, parang ang unfair naman nun kasi imagine dudukutin ka para lang paaminin sa kasalanan na hindi mo naman ginawa. Oo. Tulad nga sa mga napapanood natin sa TV, parang ganun. Pero syempre, si Pasiano, kilala natin na kapatid siya ni Rizal. Syempre, ready siya. E di, walang napala yung mga Spaniard sa kanya. And, gaya nga nung nakasulat dito, hindi sila tumigil doon. Noong November 29, 1896, nagsagawa sila ng first investigation about this case na nagtagal ng 5 araw. And yung case investigation na ginawa nila was led by Colonel Francisco Olive na agad namang nakarating sa Huwes Panghukom. Nung that time na yon, ang Chief Justice nun ay si Fuerza Santiago na si Oide Rafael Dominguez. Sinabi rin dito na after nung makita nila yung mga tula, mga talumpati, mga liham, inakusahan agad nila si Rizal ng panibagong kaso. Ang nagkaso sa kanya ulit, sa pamumuno pa rin ni Dominguez. Kung saan isinilalim siya doon sa court martial o yung sistema kung saan isinasa ilalim yung mga miyembro na lumalaban o nagiging taksil sa Espanya. Because of what? Because they found some literary works of Rizal. Just because lang na nakakita sila ng tula at ibang sulatin, ibig sabihin makalaban na agad siya. Di ba nung bata pa lang naman siya, mahilig na siyang magsulat? Yes. Yes, tama ka dyan, Hershey. Since bata pa lang si Rizal ay natuto na siyang magsulat ng mga tula at iba pang sulatin. And maybe because of that, natakot yung mga Kastila na magamit ni Rizal yung angking talento niya. And gamitin yon as parang panglaban sa kanila. Yes. And isa nga, yung mga patunay nga nito, yung mga inilimbag niyang libro na El Philip. Yes, yung El. Definitely, tama. Masyado kasi silang nasindak kay Rizal, kaya yun, gusto nilang patahimikin agad. And sabi pa nga rito, after niyang masampahan ng kaso, kinulong nila ito. Pumili siya ng magtatanggol nila. Ang magtatanggol sa kanya, which is si Teniente Luis Tabiel de Andrade. Binasa naman ng abogado yung kanyang mga resulta ng investigasyon at yung sinampa sa kanya ay yung sedisyon, tapos yung illegal na pagbuo ng sambahan laban nga sa simbahang Katoliko at sa pamahalaang Kastila. At sinabi rin dito, noong December 26, 1896, syempre alam natin na December 30, 1896 namatay siya. So, 4 days before his death, nangyari yung huling paglilitis para sa kaso niya. Alinsunod dun nga sa bagong general, si Blanco. And meanwhile, Senator Enrique, siya yung nakatakdang mag-usig at magharap kay Rizal sa taong bayan. Then, of course, itong si Teniente Andrade na nagtanggol kay Rizal, inosente siya. But after everything, ang ending naman nun, yun, hinatulan pa rin siya ng kaparasang kamatayan. And kahit yung mga bintang sa kanya puro kasi nungalingan lamang.
And wala siyang ibang nagawa, kundi yun, tanggapin na lang yung fate niya. Pero grabe no, sobrang nakakagalit yun. Kasi, alam niyo yun, parang talagang pinaghandaan nila para mapatahimik si Rizal, di ba? Yes. Actually guys, that's a sad reality na pero it still happens in real life. Totoo. Kasi kapag may kapangyarihan ka, kapag kaya mong kontrolin yung sitwasyon, ikaw yung mananalo. And yung nasa ilalim, sila yung matatalo. Basically. Ganun. Kasi ito, napansin niyo ba guys, parang noon pa lang halata na faulty yung justice system natin. Minsan mapapaisip ka na lang kung ano kaya pumapasok sa utak ng mga to, ba't nila ginagawa yung mga yun? Well, maybe it's for the power and for authority. Well, Jose Rizal accepted his fate with honor and dignity and forever will be reminded by people of the Philippines. Oh, yes. Pero here's the thing, kasi nung bibitayin na si Rizal, di ba, ikaw, kapag alam mo mamamatay ka na, kakabahan ka na, di ba? Nanginginig ka na sa takot. Oo naman, kasi i-anticipate mo na mamamatay ko na. Like, alam mo na talaga kung kailan ka mawawala sa mundong to. Lalo pa sinabi yung date nung kamatayin, 30, biruin mo yun. Kahit ako, matatakot na ako eh. Malapit na akong mamatay eh. Oo, pero si Rizal wala talaga eh. Kahit anong sign ng takot, ng kaba, hindi niya yun na-feel that. Wala talaga, as in, kampante lang, gano'n? Yes, kampante lang. Parang nagkakape lang siya na. Pero ito feeling ko, kaya hindi siya kinakabahan kasi alam niyang wala siyang ginawang mali. Like, malinis yung konsensya niya. Agree, malinis naman kasi yung konsensya niya tapos tama din yung pinaglalaban niya. So, siguro sa isip niya, kung mamamatay man ako, mamamatay akong may dignidad. Dahil mamamatay talaga siyang may dignidad at syempre malinis yung konsensya niya. Despite of that, di ba, kung tayo yung pamilya, nakakalungkot pa rin kapag ganun yung nabalitaan mo. Oo naman, mahirap kaya kapag ikaw yung hinatulan, pero mahirap din yun sa pamilya nung mamamatayan pa lang. Totoo. Pero ano, di ba? Nabigyan naman sila ng chance na dalawin si Rizal sa dapitan bago siya bitayin. Ang alam ko, dinalaw siya ng mga kapatid niyang babae, ng nanay niya, yung mga journalist nung panahon na yon, and even yung mga dati niyang teachers sa Ateneo. As ang sabi pa nga ng mga teachers niya, yung mga dati niyang teachers, ano daw, magbalik loob na daw kasi siya sa simbahan. Yes, kasi that time, parang itiniwalag na siya eh. Tapos tinatawag din siyang, erehe at saka pilibustero. Pero teka, ano ba yung ehere at filibustero? Anong erehe? Erehe. Erehe. Yung erehe, ito yung sumasalungat sa turo ng simbahan. Tapos filibustero naman, kapag nakikipaglaban o naglalabas kang himagsikan laban sa gobyerno. Parang ganun. So bale, si Rizal, para siyang activist nun. Ganon. Yes, at siya rin yung patunay na hindi naman masamang tumaligsa sa maling pamamalakad. Parang hindi lang naman nalabanan mo lang yung gobyerno dahil trip mo lang. Pinaglalaban mo rin yung sarili mo and yung rights mo. Grabe, very timely talaga yung usapan natin. Yes, very timely talaga. At sana maging eye-opener siya sa mga viewers natin. Well, pero mabalik nga tayo dun sa huling oras ni Rizal. Natatandaan ko, nagsulat pa siya ng letter para sa pamilya niya tsaka sa kaibigan niya. Actually, pati tula. Nagsulat din siyang tula, yung ni ultimo adios o yung ang huling paalam. Naalala ko lang kasi apakahaba nun, tapos pinasulat sa amin nung high school. Sa amin As din. in, ang daming stanza nun. Tapos si Rizal, tinapos niya yon the night before yung execution niya. Yes. Noong December 29 din, dinalaw din siya ng kanyang nanay at ng mga kapatid niya. Unang ang pumasok dito si Mother Teodora, tapos si Rizal humingi ng tawad sa kanya dahil ayaw kasi ng nanay niya na maging bukal siya sa pagtuligsa sa gobyerno. Pero nakakaawa din yung nanay niya, di ba? Kasi parang nung time na yun, na-predict niya na, sa kamatayan lang din pala talaga hahantong yung lahat. Tama kaya tuto siya. Pero knowing si Rizal, may prinsipyo yun, di ba? Yes. Tapos ipaglalaban niya kung ano yung tama sa tingin niya. Ito hindi ko ma-imagine, or kahit sino sa atin, hindi ma-imagine ang isang Pilipinas ng walang Rizal na ipaglalaban ng kalayaan Wala natin. talaga. Maaaring hindi inabot ni Rizal yung paglaya ng Pilipinas, pero alam naman natin na he's one of the reason. Yes. Yes. He's the key. Wala kayong malaking part niya na Yes. ginampanan sa freedom na ina-enjoy natin ngayon. Kaya lang
guys, ang pinakanalungkot na part ako, yung yung isa-isa nang pumasok dun sa tinutuluyan niya, yung mga kapatid niyang babae para magpaalam sa kanya. Kasi ultimo yung yung kaliit-liit ang gamit niya, talagang ibinigay niya bilang parang remembrance, ganun. Even yung medyas na suot niya, actually, panyulito na gamit niya nung araw yun, binigay niya pa sa pamangkin niya, kay Angelica. Tapos, yung lutuan niya noon, lutoang alcohol yata yun, lutoang alcohol yun. Ang binigay niya yon sa kapatid niya, which is yung name yata is si Trinidad. Pero, si Trinidad, nagulat siya kasi hindi naman pagkain yung laman ng lutuan, kundi yung yung tulanga na sinulat niya. Ayun ba yung huling paalam? Oo, yung ni Ultimo Adios. Actually, nung binigay niya yon, wala siyang title. Like, nakamatayan na ni Rizal na walang title yung tula na yon. Tapos parang tayo na lang yung nagbigay ng title na ang huling paalam. Kasi yun yung pinaka-last na akda na nasulat niya. Okay. So, moving forward, pag-usapan naman natin, guys, mismo yung araw ng pagbitay sa kanya. Parang hindi nakatulog si Rizal nun. Biruin mo yun, 3 a.m. nagsimba na siya. Nangumpisal, nagmisa, tapos na siya, nangumunyon pa. Oo, tapos di ba sinulatan din niya yung kuya niya, si Pasiano? Oo, kasi hindi naman siya sumama nung dumalaw yung mga kapatid niya eh. Yung bumisita lang yung mama niya, mga kapatid niya, tapos yung iba pang mga tao na malapit sa kanya. Tapos, after niyang sulatan si Pasiano, dumating naman dito sila Josefa at Josephine. Hindi lang para mamaalam, kundi para ipaalam na din na ikakasal sila Rizal and Josephine. Pero, di ba, sobrang unfair nun kasi imagine, sa ating mga Pilipino, tradisyon na isa sa pinakamahalagang araw yung kasal natin at talagang sineselebrate yun. Pero imagine sa kanila, sa araw ng kasal nila, dun din yung araw na pagpatay, di ba, kay Rizal. Parang yung mga napapanood natin sa palabas, no, ang heartbreaking. Kaya ang ginawa na lang ni Rizal, niregaluhan niya ng libro si Josephine. Hindi siya fancy, pero at least, di ba, parang mayroong pangahawakan si Josephine pag wala na siya. Tapos, di ba, after nun, mga bandang 6:30 ata ng umaga, pinapunta na nga siya sa Bagong Bayan kung saan gaganapin yung execution. And then, tas pagdating niya doon, nakita niya yung mga sundalo nakapwesto na. Tapos, yung 4 nga daw na sundalo nasa harapan niya. Tapos, beside him naman, yung abogado niya na si Attorney Andrade. Tapos, kasama rin si Fry March at Fry Villa Clara. Tapos base lang dun sa mga pictures na nakikita ko sa internet, yung suot daw ni Rizal nun, all black, mula ulo hanggang paa, mula sombrero hanggang damit, ganun. Tapos, may hawak daw siyang rosaryo sa kamay niya, which just means na never naman niya tinalikuran yung pananampalataya niya. In contrary doon sa pinapalabas ng mga praile na parang nag-traitor nga daw siya sa simbahan. Yes, tapos alam niyo ba na nung babarilin na si Rizal, di ba si Dr. Felipe, chinek niya yung pulse rate ni Rizal. Tapos, napansin niya talaga na wala talaga. Hindi talaga siya kinabahan. Ganun. Parang tinanggap Siguro, tinanggap niya na talaga yung sabi niya, oras ko na. Parang gano'n. Pero bago siya mamatay, may hiling pa siya eh. Alam ko, isa dito yung ayaw niyang barilin siya sa mukha. Tapos, di ba, ayaw niya rin ng may piring sa mata? Oo, tapos ayaw niya rin yung kapwa Pilipino yung babaril sa kanya. Kasi alam niyo yung parang nangyari kay General Luna. Kapwa Pilipino yung pumatay sa kanya. And isa pa sa mga hiling niya is ayaw niya na nakatali siya at nakatalikod pag binaril. Tapos sabi rin niya na sana daw sa bandang dibdib siya barilin. Kumbaga sa puso ganun. At panghuli, gusto niyang sa kahuli-hulihang pagkakataon ay makauwi siya sa pamilya niya. Kahit na yung bangkay na lamang yung natitira sa kanya, gusto niya na mapunta pa rin yung bangkay nito sa pamilya niya. Yes, tapos 'di ba aside of that, ang nangyari before yung execution, parang binasbasan muna siya ng praile. Tapos 'di ba syempre ang isa sa hiling niya is wag siyang babarilin ng nakatalikod kasi para lang yun sa mga traidor. Pero yun yung nangyari, hindi natupad yung hiling niya na sa bandang dibdib or sa puso siya babarilin. Yun nga. Tapos ayun nga dito sa nabasa ko na nung sinabi na daw ni Kapitan na Piliton, karga na punten. Tapos nung narinig daw ni Rizal yun, napabigkas na lang daw si Rizal ng consumatum es, which means naganap na. And then pagkabigkas niya nga nun, nagkomandang fire yung kapitan, tapos binaril na nga siya. Actually, after that, nilapitan pa siya ng isang kapitan, tapos binaril siya ulit para just to make sure na patay na talaga siya.
At ang nakakalungkot pa doon is malaki siyang kawalan para sa Pilipinas eh. Sa ating mga Pilipino, lalo na yung mga Pilipino nung time na yun, malaking kawalan yun kasi si Rizal, tumayo siyang leader nila eh. And then, yung mga Kastila naman, habang nagluluksa yung mga Pilipino, sila naman nagre-rejoice. Actually, sumigaw pa sila ng muerte a los traidores daw. Eh, ang meaning nun is kamatayan para sa mga taksil. So, hanggang kamatayan niya, iginiit nila na traidor talaga siya sa Pilipinas. Grabe no, pero aminin man natin sa hindi hanggang ngayon, yung kamatayan talaga ni Rizal yung parang pinakatumatak sa atin. Diba? Sa lahat ng kamatayan ng bayani na nangyari dito. Sino ba namang hindi nakakaalala at makakalimutan ng sinapit ni Rizal noon? Namatay siya pero hindi ibig sabihin nun na natalo na talaga yung Pilipinas. Kasi, di ba? Parang nagpasiklab. Yes. Oo, nagpasiklab pa sa determinasyon ng mga Pilipino na ipagpatuloy pa yung paglaban sa kalayaan. Okay, so guys, nandito nga tayo sa huling topic natin at ito na rin yung last natin. So, I know sa atin ay madami tayo napifeel na frustration and ano nararamdaman mo? Ito, Kristen. Parang parang sabay-sabay na halo-halo na yung nararamdaman kong emosyon. Imagine, lungkot, Yes. yung disappointment, even yung galit dun sa mga resulta ng mga kaganapan na yon. Kasi imagine, nung binuo yung La Liga Filipina, parang ang promising na niya, di ba? Ang ganda-ganda na nung vision nila, yung goal ng La Liga Filipina. Pero all of a sudden, parang boom, wala na. Biglang bumagsak, ganun. Ang pangit nung nangyari. Ayun nga yung nakakalungkot doon eh. Parang sobrang lapit na natin ma-achieve yung first win natin sa mga laban sa Castilla. Pero dahil doon, sa naganap, ganun na lang. Pero ayun siguro yung nakitang sign ng mga Kastila na for the first time, may chance talaga silang matalo ng mga Pilipino. And sa galing ni Rizal mag-lead. Pero unfortunately, ayun nga, sila pa rin yung nagwagi. Tapos madagdag ko lang, Julia, actually, hindi dun tuluyang natapos yung pagpapakasakit kay Rizal kasi even after his death, na-experience niya pa rin yung disrespect from the Spaniards. Naalala niyo ba yung hiling ni Rizal na ibigay daw sa family, yung corpse niya. Actually, opposite pa din yung ginawa ng mga pumatay sa kanya. Itinago pa from them. Grabe. Sobrang sasama talaga nila, no? Kahit yun na nga lang sana yung tinupad nila sa lahat ng hiniling niya, pero hindi pa rin nila pinagbigyan. Teka, saan daw tinago yung bangkay ni Rizal? Tsaka, di ba ngayon, nasa Luneta na. So, paano napunta dun? Pagkakaalam ko dyan, te, una siyang inilibing sa Paco, Maynila para daw hindi talaga makita ng pamilya niya at saka ng authority. So, ibig sabihin, illegal nga yung pagkakalibing nila kay Rizal. Oo, totoo yung sinabi niya. Tapos ang alam ko rin kasi parang ayaw din ng gobyerno that time na ipaalam kahit doon sa kasamahan ng yung mga members ng KKK. Kasi baka raw nakawin, tapos gagawing propaganda para makapagsimula ulit ng himagsikan against sa kanila. Pero grabe naman yung kabastusan na yun, no? Hanggang kamatayan, ayaw papatahimikin. Kahit bigyan naman lang sana ng disenteng burol, hindi pa nila ginawa. Mabuti na lang kamo, nabawi nila yung katawan niya. Ang nakabawi lang naman dun dahil dun sa pagpilit nung kapatid niya, which is si Narcisa. Parang nakikonsyaba siya sa isang gwardiya sibil para ipaalam kung saan talaga yung lugar, kung saan siya nakalibing. Which is yun nga, sinabi na sa Paco, which is yung makikita doon sa puntod na nakalagay, RPJ. RPJ talaga, as in reverse ng initials. Grabe, Totoo. parang ayaw talaga ipaalam ng mga Kastila. Totoo, pero nabawi naman nila yan. And doon nila na-discover yung kung paano talaga yung brutal way ng disrespect na ginawa sa kanya. Ang nangyari kasi doon, di ba pagkabaril sa kanya, nagukay sila. Tapos, tinapon na lang siya doon, nakabaligtad. Alam na ka ba? Wala. Tapos, nung nakita nila na nakagano na siya, and sabi nga na yung remains, ibibigay doon sa nanay ni Rizal. Doon na lang sa bahay nila. Tapos noong November 30, 1912, which is yung kanyang death anniversary, nilipat daw sa Bagong Bayan yung kanyang remains, which is mas kilala siya ngayon as Luneta Park. So yun nga naalala ko, nagkaroon nga ng competition sa paggawa ng monumento ni Rizal. At ayon sa pagkakaalala ko, si Richard Kisling ata yung nanalo. Pero mabalik tayo sa mga Kastila. Kasi, di ba, parang hindi talaga nila in-expect na kahit after ng death ni Rizal, talagang mas uusbong pa yung damdamin ng mga Pilipino para ipaglaban ang
ang kalayaan natin. Which is, I think, yun yung pagkakamali nila that time. Kasi parang, ang mindset kasi nila, di ba, parang, itong mga Indio na to, kailangan nila ng buhay na Rizal, kailangan nila ng buhay na leader para maano nila na makipaglaban. But, hindi nila alam, kahit gawin man nila yon or before man yung death ni Rizal, parang nakintal na sa isipan nila, kailangan na namin lumaban, kailangan na namin lumaya. Totoo. Kaya, sabi nga niya, di ba, parang naging aggressive pa after nung death. Tapos during that time, nagkaroon ng pag-aalsa sa Cubao eh. Tapos naramdaman talaga ng Espanyol yung paghina ng kapit nila sa Pilipinas especially. Kasi parang hindi nila inaasahan na meron palang hangganan yung sobrang tagal nilang pang-aabuso sa mga Pilipino. Pero syempre hindi naman mangyayari lahat ng yun kung wala ang nag-iisang Dr. Jose Rizal. Kasi siya yung nag-alay ng buhay para imulat ng mga Pilipino sa mga injustices na natanggap nila noon. At kaya lahat ng natatanggap niya ngayon is deserve niya. Totoo. Eto guys, last fun fact na ha. Ayan. Last. Yes. Pansin niyo ba kung ano yung nakalagay sa piso? Yeah, yung mukha ng pambansang bayani natin, which is si Dr. Jose Rizal nga. Pero alam niyo ba kung ano yung parang pinapaiwatig, sinisimbolo nito? Ano daw? Ano yun? Sinasabi na, or pinaparating na kahit anumang estado natin sa buhay, mahirap or mayaman, makakahawak pa rin tayo ng piso. Kasi yan yung naging way ng gobyerno na ipakilala at ipaalala yung kadakilaan ni Rizal. Which is effective naman kasi tignan natin, yung bawat sulok ng Pilipinas, may monumento ni Rizal, di ba? And mapapansin natin sa kasalukuyan na walang hindi nakakakilala kay Rizal. Kasi kung hindi mo siya kilala, hindi mo deserve ng Pilipinas. Hindi ka Pinoy. Sino ka? At sana dito sa episode na to mamulat tayo sa katotohanan na hindi lang pangalan ni Rizal yung alam natin. Yes. Alam din natin yung mga pinagdaanan niya. Kasi wala tayo ngayon, hindi natin ito ma-enjoy actually. Kung hindi yun nga. Ayan, kaya sana naman yung mga viewers and listeners natin is marami silang natutunan na bagong kaalaman ngayon sa episode natin na to. Kaya't abangan kung aling sulok ng kasaysayan ang aming susunod na hihimayin dito lang sa History Rizal!